I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, pinagkaguluhan sa Japan dahil sa interview nito, pagkatapos niyang talonin si former World Challenger Saul Sanchez, at ang pagbubunyag nito kung bakit hindi malakas itong si current undisputed and 4 World Division Champion, Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ayon sa interview kay John Riel Casimero ng isang Japanese, unang tanong dito ay ano ang masasabi mo kay Naoya Inoue? Ayon naman kay John Riel Casimero ay madami daw ang nagsasabi na wala na daw makakatalo kay Naoya Inoue. Dahil isa daw itong malakas, monster at mabilis, ngunit handa daw niya itong patunayan na siya ang makakatalo sa tinaguriang The Japanese Monster, Naoya Inoue, dahil talagang paghahandaan niya ito. Dagdag pa ni John Riel Casimero ay malakas at mabilis daw si Naoya Inoue noon nasa bantamweight division siya, ngunit ngayon nasa super bantamweight division na siya ay unti-unti na daw itong nababawasan ang bilis at lakas niya. Tinanong din si Cuadro Alas John Riel Casimero kung sakali na maglaban sila sa ibabaw ng boxing ring ni Naoya Inoue, ano ang kanyang gagawin. Ayon naman kay John Riel Casimero ay hindi siya magmamadali na sumugod, pag-aralan niya muna ng maigi ang mga galawan ni Naoya Inoue, bago ito bubamba ng mga solidong mga suntok. At alam niya daw sa sarili niya na kayang-kaya niya patumbahin si Naoya Inoue sa maikling round lang, ngunit aminado si John Riel Casimero na kapag umabot sila ng 12 rounds ay talagang matatalo siya ni Naoya Inoue, kaya sa bawat rounds ay talagang iporsige niya na mahanapan ito ng butas para makabomba ng mga solidong mga suntok. Kasi yung gagawin ko sa kanya yung aralan ko yung galaw niya at yung moves niya. Ayan. Surprise. Yeah, KO talaga kasi KO lang talaga yung manalo yung sa akin kasi madami siyang sumuntok eh. Kapag aabot kami ng round, posible na matalo niya ako kasi maraming bitaw yung suntok niya. Tinanong din ito kung ano daw ang next plan niya. Ayon kay John Riel Casimero ay gusto niyang maging 4 World Division Champion. Hiling niya rin na lumaban na sa kanya itong si Naoya Inoue, ngunit itong si Naoya Inoue ay ayaw naman lumaban, at tila iniiwasan siya nito. Gusto ko talaga magiging world champion muli, magiging 4-time world champion at saka sana po lalaban na sa akin si Naoya. At marami rin nagsasabi sa akin kahit sa aking Facebook page, sa YouTube channel ko na Naoya, lagi na lang binabanggit Naoya, hindi naman lalaban sa atin paano yan? Gusto nating lalaban si Naoya panay takbo naman sa ano. So, yun lang yung isang goal ko na lalaban si Naoya sa akin. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So ating balikan ang naging laban ni former 8th Division Champion Manny Pacquiao, sa isang Olympic medalist at 2-time world champion na kinakatakutan sa kanilang bansa, na pinaglaruan lang at winasak ni Manny Pacquiao. Siya ay walang iba kundi ang former bantamweight champion na si George Julio. Kitang-kita kay George Julio ang determinasyon at kumpiyansa na matatalo niya ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Si George Julio ay may record na 44 na panalo, 3 talo, at 32 knockouts. Habang si Manny Pacquiao naman ay talagang pangiti-ngiti lang at halatang excited na ito sa laban. Tingnan niyo kung paano winasak ni Manny Pacquiao ang kinakatakutan sa kanilang bansa pagdating sa boxing sports na si George Julio. Unang rounds pa lang ay talagang nagpakawala na si Manny Pacquiao ng mga solidong suntok. Guilt by association maybe? Or just trying to get Pacquiao ready to be more protected this time, perhaps. Freddie says he would like for Pacquiao to learn to foul a guy back when he fouls him. But Pacquiao's too sportsmanlike to do so, he says. Well, I can't imagine anyone fouling me when I were fighting that many times, me not like it one back. So this must be a real good kid. Habang si George Julio naman ay tila nagulat sa lakas nitong tinaguriang pambansang kamao Manny Pacquiao, bago magtapos ang round 1 ay ilang beses si George Julio tinamaan ng mga 1-2 kombinasyon ni Manny Pacquiao, na dahilan ng pagkahilo at pagkawala ng kanyang balansi na sanhi ng pagkatumba nito. An elbow and a low blow from Julio, making contact with Pacquiao, and that's exactly what Freddie Roach suggested he thought might be the case. When you punch that hard as Pacquiao is,
Takes a lot of energy to start those punches. Oh, that's a huge left-hand shot. And the right-hand shot. As I was saying, it takes a lot of energy to start those punches. If you don't hit something, it takes the same amount of energy to stop it. You can get prematurely fatigued. You have to make those punches hit something. Body shot by Pacquiao. Julio seems a little bit flustered by Manny's power. And the first round comes to a... Sa round 2 ay talagang halata na ramdam ni George Julio ang pagkahilo, kaya hindi na nilubayan ni Manny Pacquiao at binamba ng binombo si George Julio. Kitang-kita na talagang napakalakas ng mga tumatama na suntok kay George Julio dahilan ng hindi na niya ito kinaya at bumagsak na ito. Freddie Roach told him to go in behind the double jab and followed him with the left hand. He did it twice in a row. The second one, dropped Julio. This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as Prince Out of Julio. No 3 knockdown rule in effect. I think Julio's gonna have trouble finishing this round. I really do. Julio trying to fight his way back. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting ready to swing away again. And Bill Clancy... Panalo si Manny Pacquiao by second round knockout. Tuwang-tuwa ang Team Pacquiao sa pagkapanalo nito at hindi nga ito nakalimutan ni Manny Pacquiao ang magpasalamat kay Lord dahil sa pagkapanalo nito. Ano sa tingin nyo guys, sa edad ba ngayon taon kasalukuyan ay kaya pa kaya ni Manny Pacquiao sumabak sa world title fight? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay alright.